Si Ina na siyang may-ari ng kwentong kailan lang ay nabasa natin dito sa DKB ay humiling na sana daw ay ma-shout out lahat ng sumagot ng yes sa kanyang tanong na ikaw ba ay inaasahan? So asahan niyo mga kahugot na lahat ng nag-yes ay masa-shout out mamaya kasabay ng kwentong ito. Ang kwentong ito ay napakinggan na siguro ng ilan sa inyo sapagkat nabasa natin sa kabila bilang bahagi ng ating naisipang bagong approach sana sa ating channel na yon. Kaya lang ay hindi naman nagustuhan ng marami kaya kokonti yung nakinig kaya napag-isipan nating ilagay dito. At ito ang tampok nating kwento ngayon dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, dito sa aking kwento ay may dalawang sky. Una ay kami at pangalawa ay ang batang babae na nagpaiyak sa akin ng sobra-sobra nito lang June 1, 2024. Siya si Sky Love. Siya ay ampon ni Kyla na kababata at matalik naming kaibigan ni Yasmin. Kami ang unang Sky. SKY na ang ibig sabihin ay Sheena, Kyla, and Yasmin. At ako nga pala si Sheena, ang nagsusulat ng kwentong ito at sina Kyla at Yasmin ay mga super best friends ko. Nagsimula kaming mabuo as best friends noong grade 5 kami sa elementary. Kami ni Kyla ay magkapitbahay kaya since kinder ay friends na kami. Si Yasmin naman ay nag-transfer lang sa public elementary school kung saan kami nag-aaral ni Kyla. And we felt lucky noon kasi kami ang piniling kaibiganin ni Yasmin. Maganda siya, maputi, mahaba at kulot-kulot ang buhok at may kaya ang kanyang pamilya noon. Ang lola ni Yasmin ay taga-roon din sa amin. Pero ang mama niya ay nakapag-asawa ng taga-Maynila kaya doon siya isinilang at lumaki. Noong maghiwalay ang parents niya, nag-abroad ang mama niya at sila ng mga kapatid niyang sina Cyril at Saffron ay inuwi sa lola niya dun nga sa barangay namin. Kami naman ni Kyla ay mula sa simpleng pamilya. Siguro mas may kaya kami kumpara kina Kyla kasi abroad din si Papa noon at si Mama naman ay teacher sa high school sa bayan while sina Kyla, farmer ang Papa niya at ang Mama naman niya ang may-ari ng Elena's Store, ang pinakamalaking sari-sari store sa aming barangay. Elena ang pangalan ng mama ni Kyla. Si Kyla ay may nag-iisang kapatid, si Elcor. Si Kyla ang mas bata pero eksaktong 1 taon lang ang agwat nila at parehong May 25 ang birthday nilang magkapatid. Ako naman, Kuya Bono, ay may 3 kapatid. Sila sina Kuya Stanley, si Ate Shine at bunso namin si Spencer. Mga anak kami ni na Estella at Steve. Bago nag-transfer si Yasmin ay ako ang laging first honor. At akala ko noon ay matalino talaga ako pero hindi pala. Kasi niligwa ko ni Yasmin sa top 1 kahit na hindi siya masyadong nag-e-effort sa pag-aaral niya. Sabi niya noon, ang mga pinag-aaralan daw namin ay napag-aralan na nila sa Maynila. Sa school daw nila sa Maynila, wala siyang honor. Never daw niyang naranasan na mag-top kasi pa-easy-easy lang lagi siya. At ganun pa rin siya nung nasa amin na siya. Siya yung laging masaya, laging tumatawa at laging namamangha sa mga bagay-bagay na una pa lang niyang makita. Nakakahawa ang positive aura niya. At oo, nahawaan niya kami at binago rin niya kami sa dati naming image ni Kyla na toxic, masungit at palaaway. Pero sabi niya noon, hindi sa duwag ako kaya ayoko ng away. In fact, at the age of 9, last year lang ay na-achieve ko na ang orange belt sa taekwondo. It's just that pangit para sa akin ang nakikipag-away kaya you too, if you want me to be your friend,
iwasan niyong makipag-away. Instead ay maging friendly kayo and smile all the time. Nakakaganda ang mag-smile. Trust me. Ang Sky na pangalan ng grupo namin ay nabuo lang noong second year na kami sa high school dahil sa English teacher namin na nagpagawa ng essay tungkol sa friendship. Nagkataon naman nakaklase ulit namin si Yasmin noon kasi na-promote kami ni Kyla sa highest section. First year kasi ay napunta kami sa second section at si Yasmin na siyang valedictorian ng elementary kami ay napunta sa section 1. Nagkaroon na rin ng ibang friends si Yasmin noong first year kami. Mga kaklase niya na siyang nakakasama niya kapag nasa school kami. Pero kapag nasa barangay na kami pa rin ang solid na magkakasama. Nagkaroon din kami ng mga pag-aaway noon, tampuhan, sakitan, pero nagkakabatian din ulit kami dahil kay Yasmin na siyang laging nagpapakumbaba at gumagawa ng paraan para mabuo ulit kami. Nung first year nga kami sa high school, akala ko ay wasak na talaga ang friendship namin kasi matindi ang naging pag-aaway namin ni Yasmin. Nagka-personalan kami at ako noon sabi ko kahit kailan hindi na ako makikipagbati sa kanya. Nabalik ulit kami ni Kyla noon sa dati naming toxic at fierce na karakter at nagkaroon kami ng mga kaaway. And one afternoon, ay tinambangan kami ng mga kaaway naming taga section 1 pa naman. Mga kaklase ni Yasmin. 3 lang kami noon. Ako, si Kyla at si Trixie while 5 ang tumambang sa amin sa likod ng PTA building. Nakaband-aid ang baba ng isa dahil kailan lang ay nakalumot ko siya and that moment alam kong gaganti siya. Pero hindi yun nangyari dahil mula sa likod nila ay lumitaw ang parang Santo Niñong dalagita, si Yasmin. Tinatawag siyang Santo Niño noon dahil sa buhok niya at sa kakyutan ng mukha niya. Pero that moment akala ko kakampi niya yung 5 kaklase niya pero hindi pala dahil dumiretso siya sa amin. At nung nasa harap na namin siya ay tumalikod siya paharap naman sa 5 at ang sabi niya, "Okay girls, 3 laban sa 5. Tatlo sa 5 yon ay na-demote ng section noong sumunod na school year. Kami naman ni Kyla ay na-promote sa section 1 dahilan para mabuo ulit ang solido naming pagkakaibigan. Ako ay napapasali lagi noon sa top 10 pero sina Yasmin at Kyla ay hindi. Pero si Yasmin kasi, matalino talaga pero hindi naghahabol ng grades. Hindi siya nag-e-effort. Pero yung talino niya at natural na husay sa English, walang nakakapantay. Siya nga ang nakakuha ng pinakamataas na grade sa essay namin noon tungkol sa friendship Dahil doon ay pinatayo siya ng English teacher namin sa harapan at pinabasa sa kanya ang kanyang top graded na writing. Hanggang ngayon Kuya Bono ay tandang-tanda ko pa ang intro ng essay niya tungkol sa friendship. Ganito: The sun, the moon, and the stars are 3 amazing things known to human. And if you want to see them, just look up to the sky. But there's a sky that live among us. They are simple and kind, and you can see them without lifting an eye because they are never high. Sheena, Kyla, and Yasmin, the sky that shows how friendship should go by. Kaya lang 4th year kami sa high school ay nasira ulit ang pagkakaibigan namin dahil sa first ever boyfriend kong si Kurt. Ayaw ni na Kyla at Yasmin kay Kurt. Si Kyla, nilalakad niya sa akin noon si Elcor na kuya niya. Cute naman si Elcor kaya lang ay kagaya siya ni Kyla na pandak din.
Isa pa ay napakajolog talaga ni Elcor noon at parang walang bilib sa sarili. Wala ka talagang makikitang positibong karakter sa kanya bilang isang bagets. Isa pa ay syempre parang kapatid na rin ang turing ko kay Elcor kasi nga best friend ko ang kapatid niya. Kaya lang ay hindi raw ganoon ang pagtingin sa akin ni Elcor. Sobrang special daw ako sa puso niya. Meanwhile, si Kurt naman ay nagsimulang manligaw sa akin noong February 18, 1998. Tandang-tanda ko ang petsa kasi pinatandaan niya sa akin. Sabi niya noon, tandaan mo tong araw na to, Sheena. February 18 na nagsimula akong manligaw sa'yo. Bakit? Basta. At gusto ko kung sasagutin o babastidin mo ako, itaon mo rin na 18. Bakit nga? Basta, gusto ko lahat ng memories tungkol sa babaeng mahal ko, nangyari ng 18. Kapag nagkatuluyan tayo, gusto kong petsa ng kasal natin, 18. Lahat ba ng niligaw mo, lahat ng naging syota mo, sinasabihan mo ng ganyan? Tanong ko noon, hindi Sheena, sa'yo lang. Kasi, special ka. Sa totoo lang, hindi ko pinansin ang gimmick na yun ni Kurt. Sabi rin ni Yasmin, ginigimikan lang daw ako ni Kurt. Style daw niya yon sa mga babaeng gusto niyang mabingwit. Gigil kasi si Yasmin kay Kurt sa dahilang hindi ko alam at hindi ko rin maintindihan dahil mabait naman si Kurt, gwapo at neat pa. Sinisiraan niya. Well, may katotohanan naman ang mga paninira nila kasi before ako, ay may 3 lang naging ex si Kurt at lahat ng 3 yon ayon sa opinion ng iba ay niloko daw ni Kurt. Pero may sariling version si Kurt sa kwento na hindi niya niloko yung 3 at siya ang pinaniwalaan ko. But still, may timbang ang opinion ng mga best friends ko kaya dinelay ko ang pagsagot kay Kurt. Pero nung 4th year na kami, ayoko talagang graduate ng high school na hindi nagkaka-boyfriend at buwan na ng December ay nanliligaw pa rin si Kurt. Tuwing 18, Kuya Bono ay nagpa-follow up siya. Sheena, kumusta na yung dinudulog ko sa'yo? Ganito lagi ang maririnig mo sa kanya tuwing 18 ng bawat buwan. Ilang beses ko na rin tinangkang sagutin siya kaya lang iniintindi ko lagi ang feelings ng mga best friends ko na ayaw nga sa kanya. Hanggang sa sumapit ang August 18, 1999, araw ng Miyerkules yun, hapon, uwian sa school ay inabangan ako ni Kurt sa gate. Ano na naman? Singhal ka agad sa kanya ni Yasmin. Kakausapin ko ng saglit si Sheena. Pakumbabang sagot ni Kurt. Pinauna ko sina Yasmin at Kyla noon. Pupunta ako sa bahay niya mamayang gabi. Siguro, panahon na para formalan ko ang panliligaw ko sa'yo. Sige, sagot ko lang. Gusto ko rin kasi siyang makilala ni Mama at ni Tito Mark. Si Tito Mark ang parang father ko noon. Siya ay nakababatang kapatid ni Mama kasi si Papa ay nasa abroad pa noon. 4th year na kami noon, Kuya Bono, at gusto ko talaga magka-boyfriend bago ako mag-graduate ng high school. Kaya kahit na alanganin ako noon na magpakita si Kurt sa bahay namin ay sumigi talaga ako. At nung araw nga na yun, evening actually, alas 6 pa lang ay ang lakas na ng hangin na sinabayan ng malakas na ulan. Ayon kay Mama, may bagyo daw. Yun si Bagyong Luding noong August 1998. Alas 8 ng gabi, dumating si Tito Mark na basang-basa. Pero pangalan ko ang sinisigaw niya. Nervyos naman akong lumapit sa kanya at ang sabi niya, may batang lalaki sa labas, Sheena. Hinahanap ka. Si Kurt yun, Kuya Bono, at basang-basa. May dalang roses at chocolates. Hindi lang siya pinapasok ni Mama kundi sa amin pa siya pinatulog. Namumukhaan daw ni Mama si Kurt kasi kami ni Kurt ay doon nag-aaral sa school kung saan nagtuturo si Mama. At yung malasakit ni Mama kay Kurt nung gabing yun ay bilang isang teacher at hindi bilang ina ng babaeng mahal ni Kurt. Pinahiram ni Tito Mark si Kurt ng short damit pati brief. Magkasama sila sa kwarto ni Tito Mark.
Ang lakas ng bagyong yun, Kuya Bono. Hindi makatulog si Mama, panay ang tanaw sa bintana sa dalawang dahilan. Una ay baka bumaha na naman, pangalawa ay mga pinakamamahal niyang halaman sa harap ng bahay. Nagpuyat siya dahil sigurado naman siyang suspended ng klase kinabukasan ay nakipuyat na rin kami. Sa kusina nung utusan ako magtimpla ng kape ay sumunod sa akin si Kurt. Sheena, 18 ngayon kaya hindi ko pa rin papalagpasin to. Kahit bumabagyo, magpa-follow up pa rin ako sa dinudulog ko sa'yo. Hinahalo ko noon ang kape ni Mama. Kumutsara ako tsaka ako pinatikim kay Kurt. Matamis ba? Tanong ko pagkatapos niyang higupin ang kape sa kutsara. Oo, matamis. Sagot niya. Yan din ang sagot ko sa manliligaw mo, Kurt. Oo, na matamis. Unang batch ng mga shoutout mula sa kwento ni Ina. Shoutout kay, ang lilit pala, Noemi Montanes. Siya ay isa sa mga nagsabi ng yes. Jane Rose Villaresis of Tablas Romblon. Pa-shoutout sa amin na nagtitinda, Mike Beliado Macario, Jovelyn Medina from Mary Rose Piliado. Shoutout to my best friend Clang Clang and Eseng from Melody Arago Romero of Hong Kong. Shoutout kay Julie Medrano of Saudi Arabia, Amelia Valdez of Saudi Arabia, ganoon din kay Vishel Cabaguan of Hong Kong. Shoutout sa Family Bravo ng Baliw Daya, Santa Maria, Ilocos Sur, mula naman kay Robert Bravo. Shoutout kay Rosel Ann Ulet of Apayao, ganoon din kay Crizel Marceline, Antoinette Bulusan of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Eileen Kabakungan of France, Marvin Paet, Daiseling Bedanya, Janine De Vera of Taiwan, Len Pagtama, Janine Espartera of Qatar, Karen Miguel, and Mayfloor Cortez Cudal. Yan ang unang batch, mamaya ang pangalawa at pangatlo. Tuloy tayo sa kwentong ito ni Sheena dito sa DKB ng Bonus Love Tube. Kinaumagahan ay inihatid ni Tito Mark si Kurt sa bahay nila. Umuulan pa rin noon pero hindi na malakas. Suspended pa rin ang klase noon hanggang Biyernes. At noong sumapit ang Lunes ay ginulat ko ang dalawang best friends ko noong sabihin ko sa kanila na sinagot ko na si Kurt. Hala ka, ang tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka, pag niloko ko noon, huwag kang iiyak sa amin ha. Sumbat sa akin ni Kyla. Walang imik si Yasmin noon pero masama ang tingin niya sa akin. Ang sabi ko naman sa kanila, ano ba naman kayo? Parang hindi nyo naman alam na gustong-gusto ko talaga magka-boyfriend bago tayo magtapos ng high school. Napakasimpleng pangarap lang noon, ayaw nyo pang matukad para sa akin. Hindi na sila umimik pero alam kong hindi ko pa rin nakuha ang suporta o pagsang-ayon nila sa akin. Isang hapon, uwian na pero si Yasmin kasi ay inutusan ng advisor namin na dalhin ng susi ng bahay nila sa guard dahil dadaanan ito ng mister niya. So noong lumabas kami ng classroom ay binitbit na rin ni Kyla ang bag ni Yasmin. Pero hindi pa kami nakakalabas ng gate ay nakita na namin ang mga nagkakagulong estudyante sa kalsada na hindi kalayuan sa gate. Wala si Yasmin sa gate at inakala namin na isa siya sa mga nakikiosyoso sa kaguluhan. Pero mali kami dahil siya pala ang lumikha ng gulo. May binugbog siyang lalaki. Si Kurt. Noong makalusot kami ni Kyla sa pagitan ng mga estudyante ay nakita ko ang nakalupaypay na si Kurt sa gilid ng kalsada. Duguan ang bibig niya hanggang paba, nahihirapang huminga, nakapikit at nanghihina habang nakasandal ito sa kaklase niyang si Frederick. Nasa aktong lalapit na rin ako sa kanila nang may tumulak sa akin mula sa likod ko at nagsisigaw,
Isakay niyo siya sa tricycle. Dalhin natin sa ospital. Inaatake siya ng hika niya. Ang babaeng yon ay si Mona Lynn na pinsang buo ni Kurt. Noon ako nagmadaling tumulong kay Frederick na patayuan si Kurt habang si Mona Lynn naman ay nangharang sa mga tricycle na dumadaan. Sa ospital, Kuya Bono, ay kaagad namang nilapatan ng lunas si Kurt. Kaming dalawa ni Frederick ang nakabantay sa kanya dahil umuwi muna si Mona Lynn upang sunduin ang mga magulang ni Kurt. Wala pa ang parents ni Kurt ay umokay na siya dahil sa oxygen, nebulizer at gamot na ibinigay sa kanya. Nakaya niya na ngang magkwento tungkol sa nangyari kung bakit sila nag-away ni Yasmin. Inutusan daw siya ni Yasmin na layuan ako. Pero inamin ni Kurt na nagyabang siya at papiloso pong sinagot si Yasmin na hindi niya ako iiwan o iwasan. Paano kanya nabugbog? Babae pala. Sabad ng nurse noon na kamag-anak din ni Mona Lynn at Kurt. Hindi babae yun ate, tomboy yun. Sagot ni Kurt. Bagay na kinontra kaagad ng isipan ko. Hindi tomboy yun. Magaling lang talaga yun sa taekwondo kaya siguro nagawa niya yan sa'yo. Pagtatama ko kay Kurt, pero ang sagot niya sa akin ay, tomboy yun, Sheena. At saka, hindi ko naman siya nilabanan eh. Ni isang suntok, hindi ko siya binigyan kasi nga akala ko babae siya. At ayoko namang pumatol sa babae. Kaso sabi niya, mahal na mahal ka daw niya. At gusto niyang maging kayo muna bago maging tayo. Iniwasan ko si Yasmin, Kuya Bono, hindi dahil sa di umano ay tomboy siya, kundi nagalit talaga ako sa kanya sa ginawa niya kay Kurt. Mahal na mahal ko si Kurt noon at naaawa ko sa itsura niya noong bugbugin siya ni Yasmin. Iyon ang dahilan ng pag-iwas ko sa kanila ni Kyle noon sa school. Pero kapag nandito kami sa baryo, nagsasama kami ni Kayla kasi magkapit-bahay lang kami. Siguro nasa 3 buwan din ang iwasan namin ni Yasmin. Naging okay din kami nung isang gabing dumating si Yasmin kina Kayla. Pinagbati kami ni Kayla kaya naging okay na kami. Pero hindi na ganoon ka-close kasi parang naaasiwa na rin ako sa kanya nung aminin niya mismo sa harapan ko na pusong lalaki siya at mahal daw talaga niya ako. Hindi lang bilang kaibigan. Pero nangako siya na hindi niya na kami papakialaman ni Kurt dahil may girlfriend na raw siya, si Mika na taga-private school. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, hanggang noon ay hindi pa rin ako makapaniwala na tomboy talaga si Yasmin. Hindi mo talaga mahahalata sa itsura at kilos niya. Maganda siya, maputi, ayos babaeng babae, pero pusong lalaki pala. Nakakasama pa rin namin siya ni Kayla, sila ni Mika kapag wala si Kurt. Kapag kasi kasama namin ni Kayla si Yasmin, hindi na lumalapit si Kurt. Hindi dahil sa takot siya, kundi ayaw lang niya maging asiwa ang sitwasyon. Kami ni Kurt, Kuya Bono, hanggang second year college kami. Na-promote ang papa niya at na-assign ito sa Cordillera region kaya lumipat sila doon. At dahil siguro sa distansya ay unti-unti na kaming nagkalabuan ni Kurt. Third year college kami ay hindi na nag-aral si Yasmin. That time ay wala na ang lola nila. Ang mga gahaman na anak ng lola nila ay naghati-hati sa properties na naiwan at dahil nasa abroad ang mama ni Yasmin ay wala daw itong nakuha. Umuwi lang si Tita Venus, mama ni Yasmin, noong magkasakit siya sa abroad. Malala ang sakit niya noon to the extent na hindi niya kayang kumuha ng abogado para habulin ng mga kapatid niyang gahaman para hatian siya sa mana. Nagawa lang nito ang magreklamo noong magaling na siya pero kakarampot na lote daw ang ibinigay sa kanya. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay naghirap sina Yasmin kaya siya nahinto sa pag-aaral. Nagtrabaho siya noon sa isang department store bilang sales lady at sa totoo lang ay bagay na bagay sa kanya ang kanilang uniform. Napakaganda niya, babaeng babae kung titingnan, at nagseselos pa rin ako noon kapag napapatitig sa kanya si Harvey na siyang boyfriend ko noon. Pangalawang boyfriend, mas pinaka-mamahal na boyfriend.
Nakilala ko si Harvey dahil kay Briggs na boyfriend naman ni Kyla. Taga-kabilang barangay lang sila. Mga basketball player sila noong bakasyon na yon at may paliga sa kanila. Inaya ako ni Kyla na manood noon sa laban ni na Briggs at kahit sino siguro ay mapapansin ang kakisigan ni Harvey sa court. Maputi, matangkad at parang may kakaibang attitude. Minsan nakatawa, nakangiti, pero kung minsan naman ay parang bata na may tantrums. Yung galit siya, pero cute pa ring tingnan. Pagkatapos ng laro ay lumapit si Briggs kay Kyla. Naglakad kami palabas ng bakuran ng gym nang may tumawag kay Briggs. Paglingon ko yung pinakagwapong teammate pala ni Briggs, si Harvey. Para akong na-starstruck noon, Kuya Bono, noong kaharap na namin siya. Ang tangkad niya, ang puti, ang gwapo. Nahihiya ako makipagtitigan sa kanya at ewan ko ba naman kasi kung bakit kausap niya si Briggs pero sa akin ang tingin. Yun pala, kursunado din niya ako. Yung panliligaw sa akin ni Harvey, Kuya Bono, ay hindi man lang inabot ng 1 linggo. Hindi naman dahil sa patay na patay ako sa kanya, kundi dahil nakipagpustahan siya. Kapag daw nag-champion sila, sagutin ko na siya. Kapag hindi, kahit manligaw daw siya sa akin ng matagal at ako ang bahala kung kailan ko siya sasagutin. Nag-champion sila, kaya instantly naging kami. At hindi ko pinagsisihan ang pagsagot ko sa kanya, Kuya Bono, kahit na hindi ko pa siya noon ganun kakilala. Kasi nung kami nadiscover ko pa ang maraming magagandang bagay tungkol sa pagkatao niya. Only child siya, Kuya Bono, at may kaya sila at parehong mabait ang magulang niya. At siya, si Harvey, ay umamin na mayroon siyang very mild autism. Pero ang interpretation ng marami, maging ako, ay parang childish lang siya. And I find him cute, Kuya Bono, kasi ang laki niyang tao, ang pogi pero childish. Grabe siya kung maglambing, pero hindi niya masyadong gusto ang nilalambing. Meron din siyang pagka-insensitive to the extent na galit na ako pero tatanungin pa ako kung galit ako. Minahal ko siya 100% sa kung ano siya, Kuya Bono. May nangyari sa amin matapos ng 1 linggo pa lang mula nung sagutin ko siya. Nangyari yun sa kwarto ni Briggs and yes, ako pa ang nag-initiate at nadarang lang siya. Siyempre nahirapan ako, nasaktan pero tiniis ko. Pero siyempre yung pagtitiis sa hapdi at kirot ay makikita sa mukha. Tinanong pa rin niya ako noon, "Ano ba, Sheena? Nasasaktan ka ba o nasasarapan ka?" Noong araw na isinama kami ni Harvey sa bahay nila, anniversary ng mami at dati niya. 5 kami noon, 2 lalaki, sina Briggs at Randon, at 3 kaming babae, ako, si Kyla at si Monique na kaklase at kaibigan namin ni Kyla. Maganda at sexy si Monique, Kuya Bono, fashionista pa, at nung araw na salubungin kami ng mami at daddy ni Harvey sa maluwang na terrace nila, ay lumipat si Harvey sa tabi ni Monique. Ipinakilala niya kami sa parents niya pero mga pangalan lang namin ang sinambit niya. Sorry ha, girls. Sinabi lang kasi ni Harvey na may girlfriend na siya at isasama niya today. Pero hindi ko naman natanong sa kanya ang pangalan ng girlfriend niya, so hindi ko talaga alam kung sino sa inyo. Sino ba? Hulaan mo, Mami. Di ba anak mo ako? At alam mo kung anong gusto ko. Tingnan nga natin kung mahulaan mo din ang tipo ng babaeng gusto ko. Isa-isa kaming tinitigan ng mami ni Harvey. Nagtagal siya sa pagtitig kay Monique. Pero nagulat ako nung hawakan niya ang kamay ko at ang sabi, "Ito, si Sheena." Sagot niyang nakangiti kay Harvey. Tumawa naman si Harvey tsaka sinabing, "Tama ka, Mami. Siya nga.
Kabisado mo din talaga ang tipo ko, ha? Anak mo talaga ako. Narinig ko sabi ni Harvey pero hindi pala. Hindi pala siya tunay na anak ng mami niya. At ang nakatagong katotohanan yon ay isa sa mga dahilan kung bakit nagloko si Harvey. Naligaw ng landas. Gumulo ang buhay at syempre maging ang relasyon namin nasira. At ang masakit, Kuya Bono, ay na-involve si Yasmin sa pagkasira ng relasyon namin ni Harvey. Sina Kyla at Briggs ang kasama ni Harvey nang bumili sila sa department store kung saan nagtatrabaho si Yasmin. Agad daw nagandahan si Harvey kay Yasmin. Well, sino ba naman kasing hindi? Natatangi talaga ang kagandahan ni Yasmin. Pero nung magkwento si Kyla tungkol sa naging reaction of fondness ni Harvey kay Yasmin, winalang bahala ko yun kasi nga tomboy si Yasmin at childish si Harvey. One thing na hate ni Yasmin. Maiksi ang pasensya ni Yasmin sa makukulit at sa paulit-ulit gaya ng mga bata. Kaya lang nawala din sa katinoan si Yasmin. At naisip daw niyang ipatikim din sa akin kung paano masaktan at mabaliwala. Gusto siya ni Harvey at inakit pa niya si Harvey. May nangyari sa kanila at ayaw nang bumitaw ni Harvey kay Yasmin. Oo, nakaka-adik ang kagwapuhan ni Harvey, yung kakulitan niya, yung nakakaaliw na personality niya. Kaya nga sobra akong na-inlove sa kanya. Kaya lang ang pinakapangit sa kanya ay may pagka-insensitive siya. Siya pa, Kuya Bono, ang nang-break sa akin. Ganito lang ang approach niya. Sheena, sorry. Alam ko na masama ang ginawa ko. Alam ko din na nasasaktan ka. Pero alam mo, masaya ako kapag kasama ko si Yasi. Nagsasawa na kasi ako sa problema at kalungkutan eh. Alam mo naman, hindi ko pa nahahanap ang mami ko. Yung totoong mami ko. At nakakalungkot kasi sina mami at daddy, ayaw nila akong tulungan para mahanap ko ang totoong mami ko. Pero si Yasi, tinutulungan niya ako. At saka enjoy ako kapag kasama ko siya. Parang wala akong problema kapag katabi ko siya. Harvey, at least alam mong nasasaktan ako. Pero paano naman ako? Mahal na mahal kita. Alam mo yun, di ba? Oo, alam ko, pero mas masasaktan ka kung tayo pa rin kahit na si Yasi na ang mahal ko, di ba? I'm sure, Sheena, makakahanap ka pa ng much better sa akin. Ganun lang kadali yun para sa'yo, Harvey? Noon ay saglit siyang nag-isip tapos tumitig sa akin. Hinawakan pa niya ang baba ko. Akala ko hahalikan niya ako kasi inilapit niya ang mukha niya pero nagsalita siya at ang sabi niya, sige, para hindi ka naman kawawa, dalawa na lang kayo ni Yasi na girlfriend ko. Gusto mo ba? Natural hindi ako pumayag, Kuya Bono. Ilang beses kong tinangkang kausapin si Yasmin pero ayaw niya akong harapin. Hanggang sa inunawa ko na lang siya at ibinigay ko na lang ang gusto niya. Yun nga daw matikban ko din kung paano masaktan at mabaliwala gaya ng ginawa ko sa kanya. Doon kasing nagkalabuan kami ni Kurt, parang baliwala lang sa akin. Kasi ang tagal din namin ni Kurt at parang lumamig din talaga yung pagtitinginan namin. Sinadya ko ngang maghanap ng iba kaagad noon na ipapalit ko kay Kurt. Noon naman nag-try ulit si Yasmin na pasagutin ako. Nag-inom siya ng alak at kinausap niya ako. Sabi niya, subukan ko naman daw siya. Mamahalin daw niya ako ng sobra-sobra at hindi niya ako sasaktan at hindi niya ako iiwanan. Ang sagot ko sa kanya, ano ba Yasmin, kadiri ka naman. Magkaibigan tayo. Iba na lang ang talunin mo dahil ako, kahit ilang beses pa akong maiwan ng lalaki, hindi ako papatol sa kapwa ko babae. Grabe, ang tigas naman pala ng puso mo. Ang damot mo. Ganito ang halos maiyak na sagot ni Yasmin bago niya ko iniwan at muli ay umiwas na naman siya sa akin. Hindi ko siya sinuyo, Kuya Bono. Mahal ko siya bilang kaibigan pero hindi ko gusto yung relasyon na gusto niyang mamagitan sa amin.
At yun ang dahilan kung bakit nagtanim siya ng sama ng loob sa akin at ginantihan niya ako sa pamamagitan ni Harvey. Nagtiis na lang ako sa pagkamis ko kay Harvey at si Abno. Nung umiwas ako, hindi na rin talaga niya ako sinuyo. Mami at daddy niya ang nagsikap na baguhin ang desisyon niya pero wala silang nagawa dahil galit sa kanila si Harvey. Nasira pati respeto niya sa mga nakagisnan niyang magulang. Madalang na siyang umuwi noon sa bahay nila. Tumira siya sa bahay ng barkada nilang bakla pero may asawa. Doon din daw sila madalas magtagpo ni Yasmin na noon ay nape-pressure sa pag-ako sa responsibilidad sa mga nakababatang kapatid niya dahil ang mama nila noon ay nag-TNT sa Japan pero nahuli at nakulong. Very stressful ang buhay ni Yasmin noon pero dinadivert niya ang stress at misery niya sa buhay sa paggawa ng alam niyang mali, kabilang na doon ang agawin sa akin si Harvey. Malalim na rin ang galit ko sa kanya noon, Kuya Bono, at sa totoo lang nung gabing dumating silang dalawa sa bahay namin, hindi ko alam kung paano siya haharapin ng maayos. Alam ni Kyla kung gaano ako nasusuklam kay Yasmin noon kaya inunahan ako ni Kyla. Sheena, kumalma ka. Isipin mo ang dati nating samahan. We were childhood best friends na sinira lang ng babaeng yan. Sabad ko. Nandito siya dahil gusto ko niyang kausapin ng mapayapa. Wala siyang dalang galit o hinanakit, Sheena. Gusto ko lang humingi ng tawad. Kahit hindi mo pa kayang ibigay. Mababa ang boses na Yasmin nung sabihin niya ito. Iiwan ko na si Harvey. Kailangan kong umalis dito. Mabuti naman. Sana mapatawad mo ko, Sheena. At sana pagdating ng araw, mabuo ulit tayo bilang magkakaibigan, bilang Sky. Okay, pinapatawad na kita. Sabi ko na lang kahit ang totoo ay ramdam ko sa puso ko na hindi pa. Umalis din siya noong oras na yon. Naiwan si Kyla sa akin at ginulat ako ni Kyla sa kwento niya. Sheena, buntis si Tomboy at si Harvey ang ama. Ha? Oo. Kaya nga gusto niyang lumayo dahil ayaw niyang mapagchismisan dito. Pangalawang batch ng mga nag-yes sa kwento ni Ina, Jennifer Castañeda, shoutout to you, ganun din kay Kirsten, Revi Pacleva of Oman, Irene Miguel of Saudi Arabia, Jovi Habien, Laura Gamad of Hong Kong, ganun din kay Mark and Mary Vlog of Hong Kong, Queen Jessie, Lourdes Balacanaw of Saudi Arabia, ganun din kay Pia Explorer of St. Petersburg, sa Russia yata ito. Shoutout to you. Yan ang pangalawang batch, mamaya ang pangatlo at panghuli. Hindi na ako binalikan ni Harvey kahit na nag-effort pa ako na muling mapalapit kami. Natagpuan nila ang mami niya sa Pangasinan na dati palang katulong ng nakagisnan niyang magulang. Masaya si Harvey noon sa bagong buhay niya sa Pangasinan, kapiling ang tunay niyang ina. Huling balita ko ay nagpatuloy siya ng pag-aaral sa UPang o University of Pangasinan. Naghinto kasi siya noong malaman niyang ampun lang siya. Hindi niya kinaya at masyado siyang naapektuhan emotionally and mentally.
Si Yasmin, Kuya Bono, ay muli naming nakita makaraan ng kulang 5 taon. Galing na ako ng Qatar noon, 2 taon mahigit ako nagtrabaho sa HR ng Al Mahal Holdings. At noon ay nagbabalak akong magpunta ng Canada. Si Kyla naman ay naging loyal sa Rural Bank dyan sa bayan namin. Doon na rin niya nakilala si Sandro na siyang napangasawa niya. At magkasama kami ni Kyla nung araw na yon dahil binisita namin ang lupa na bibilhin ng Kuya Elcor niya. Patatayuan daw yon ng bodega. Si Elcor noon ay nasa New Zealand at balitadong big time na pero binata pa. Biniro ko ba nga si Kyla noon ang sabi ko, gusto mo kaya ako ng kuya mo? Ewan, siguro, oo kasi wala pa din naman siyang jowa. Siya na lang kaya pakasalan ko. Sabi ko pero ang sabi ni Kyla, alam mo, kung hindi lang kita best friend, binaran na kita. Konting respeto naman, Sheena. Kuya ko yon at masakit sa akin na pakakasalan mo lang siya dahil desperada ka na. Ay sorry bes, pero hindi pa naman ako desperada. Maraming nagkagusto sa akin sa Qatar, wala lang akong pinansin sa kanila. Kulang lang sa height ang kuya ko, Sheena. Pero pag nakita mo siya ngayon, guwapo na siya at higit sa lahat, marami na siyang pera. Hindi ko na nasagot si Kyla dahil sa 2 babaeng padaan. Naglalakad lang sila at ang isa ay may kargang bata. Si Yasmin ba yun? Halos sabay naming nausal ni Kyla at parang narinig kami ni Yasmin. Napalingon siya sa kinaroroonan namin at natigil siya sa paglalakad. Kinausap niya ang kasama niya at ako naman ay hinilan ni Kyla palabas ng lote. Si Yasmin noon, Kuya Bono, ay gupit lalaki pero nakilala pa rin namin at ang babaeng kasama niya ay napakaganda ng mukha. Bombay o Indiana pala. At yung baby na tansya ko'y 4 na taong gulang noon, napakaganda rin ng mukha. Si Harin, partner ko. Pakilala ni Yasmin sa kasama niya. Kinamayan namin siya ni Kyla. Itong baby. Tanong ni Kyla na kulang na lang ay agawin niya ito mula kay Harin. Mag-4 na taon na kasing kasal noon si Kyla kay Sandro pero hindi pa sila nakakabuo kahit na kinakarir na raw nila ang gumawa ng bata. Yan ang anak ko. Mahinang sagot ni Yasmin na iniwasang tumingin sa akin. Napatitig ulit ako sa mukha ng bata at oo, parang hati sila ni Harvey sa mukha ng baby kaya naman napakaganda nito. Sa Maynila daw sila nakatira pero papunta na sila ng India dahil doon na sila maghahanap buhay. Iiwan nila ang anak niya kay Tita Venus na mama niya. Lahat ng kapatid ni Yasmin noon, Kuya Bono, ay may mga asawa na at nagsilayasan na sila dito sa barangay namin. Ni isa sa kanilang magkakapatid, Kuya Bono, ay walang nakatapos ng pag-aaral. Sumama pa kami ni Kyla noon sa bahay ni Yasmin. Hindi na yung bahay ng lola niya noon, kundi maliit na bahay lang sa labas ng bakuran ng dating bahay ng nasirang lola niya na noon ay nabenta na sa iba. Hindi maitago ni Kyla ang pagka-in love sa bata. Parang hindi siya nakikinig sa amin. Nakatingin lang siya sa bata. Naglilihi yata ako sa batang to. Harin, can I carry the baby please? Suyo pa niya kay Harin. Marunong ako magtagalog. Nakatawa namang sagot ni Harin. Sobrang ganda ni Harin, Kuya Bono. Morena pero makinis. Ang mga pilik mata niya ang hahaba. Kasal na kayo? Tanong ko noon kay Yasmin. Hindi pa bawal sa religion nila. Paano kayo magsasama sa India? Di pa simple, kunwari friends kami. Sagot ni Yasmin. Noon, Kuya Bono, ay tumahimik na ako at ilang araw lang ang dumaan ay ibinalita sa akin ni Kyla na nakaalis na pala papuntang India sina Yasmin at Harin. Bakit alam mo? May kontak ka na ba kay Yasmin? Tanong ko. Wala. Lagi lang akong dumadaan kay Tita Venus. Dinadala ko yung baby. Alam mo, tingin ko talaga pinaglilihan ko yun.
Masyadong halata, Kuya Bono, na nalulung talaga si Kayla sa anak ni Yasmin kay Harvey, at sa totoo lang parang ako din. Kapag nakatingin kasi ako sa mukha ng bata, naaalala at namimiss ko si Harvey. Pero hindi ko talaga inasahan, Kuya Bono, na mapupunta kay Kayla ang batang yun. May kontak ka na ba kay Yasmin? Tanong buwan lang mula nung magpunta ng India sina Yasmin, hinay blood si Tita Venus at na-paralyze ang kalahati ng kanyang katawan. Kapitbahay nilang mahirap din ang kumontak kay Yasmin. At nung sumunod na araw ay dumating si Zaffron, ang bunsong kapatid ni Yasmin na gwapo pero adik. Ang sabi niya sa harapan mismo namin nung sabihin ng kapitbahay ang bilin ni Yasmin na kunin ni Zaffron ang bata, ang sabi niya, hindi namin kayang alagaan yan. May maliit din kami anak eh. Ibibenta ko na lang yan. Magkano? Sabad ka agad ni Kayla. Napatingin naman sa kanya si Zaffron. Ate Kayla, gusto mo ampunin mo na lang? Si Mama naman, iuwi ko na lang sa Tarlac. So, yun Kuya Bonong. Napunta kay Kayla ang baby ni Yasmin at minahal at inalagaan niya ito na parang tunay niyang anak. Tatlong araw bago pabinyagan ni Kayla ang bata noong September 2010 ay dumating si Elcor, ang kanyang kuya at nag-iisang kapatid, at tama si Kayla. Gumwapo si Elcor at nagbago din ang aura niya, naging joker pa dahil nagkaroon siya ng self-confidence. Napaka-casual nga ng pagkakasabi niya ng ganito sa akin noon. Single ka pa rin pala, Sheena. Alam mo, baka tayo talaga nakatadhana. Anong gusto mong isagot ko dyan, Elcor? Yung hindi ka masasaktan. Pasarkastiko kong sagot. At ang sabi niya, hindi ka pa rin pala talaga nagbabago. Mapanakit ka pa rin. Sorry Elcor, pero sige nga. Subukan mo ako ligawan kung gusto mo pa ako. Yan ang gusto kong sagot mo, Sheena. And yes, liligawan ulit kita. Kinagabihan, Kuya Bono, ay may kumakanta at nagigitara sa tapat ng bahay namin. Napakaluwang ng ngiti ni Mama noon habang nakatanaw sa kanila. Oy, baby oh, inaharana ka ni Elcor. Masayang sabi ni Mama. Anong masasabi mo sa kanya, Mama? Gusto ko siyang maging manugang pero syempre, ikaw pa rin masusunod. Bakit mo siya gusto? Sheena, naging estudyante ko yan at kapitbahay nga lang natin yan kaya alam kong mabait yan at masipag. Sa panahon ngayon, anak, hindi na basihan ang itsura sa pagpili ng mapapangasawa. Mas mahalaga yung sigurado ka sa kinabukasan mo at yung future ng mga magiging anak nyo. Hindi ko kinontra ang opinion ni Mama, Kuya Bono, pero 3 days later, sa simbahan kung saan bininyagan ng bata ay halos makabunggo ko pa ang isang gwapo at matangkad na binatang noong makita ang mukha ko ay bumalik siya at hinawakan kaagad ang kamay ko. Sheena, I miss you. Masuyong sabi niya sa gitna ng aisle ng simbahan. Ako naman si Gaga ay nasanay sa kanya na hindi ko pinipigilan ng damdamin ko. Kaya ang sagot ko sa kanya ay, I miss you too, Harvey. That year, Kuya Bono, ay muli akong lumakad sa aisle ng simbahang yon, pero naka-wedding gown na ako.
Yes, Kuya Bon at mga kahugot, nagpakasal na rin ako kay Elcor. Katawang lupa ko lang ang nagsisigaw para kay Harvey, pero alam ko na hindi wais ang pakasalan siya at makasama siya habang buhay. Oo, mabait siya at graduate na rin siya sa college noon, pero wala siyang trabaho that time dahil hindi raw siya nakakapagtyaga sa kahit anong maganda pang posisyong nakukuha niya sa mga kumpanya na kumukuha sa kanya dahil lang sa kagwapuhan niya. It's something mental pa rin. Hindi ko ganun kamahal si Elcor noon, pero gusto ko na rin talaga mag-asawa kasi 28 na ako noon at gusto ko na rin magka-baby. Hindi na nga pala ako bumalik ng Qatar, Kuya Bono, kahit na may return ticket pa ako noon. Nag-asawa na nga lang ako at alam kong hindi ko na rin talaga kailangang magtrabaho dahil maraming pera ang napangasawa ko, mabait pa at sobrang mapagmahal. Nabiyayaan din kami ng 3 anak, Kuya Bono, kaya lang ay puro lalaki naman. Si Kyla ay may diferensya pala, kaya talagang hindi siya nagbuntis ni minsan, pero may anak naman siyang tinuring kahit hindi galing sa sinapupunan niya. Ayokong isipin na kaloob ng Diyos ang mapunta ng tuluyan ng bata kay Kyla dahil hindi maganda ang sinapit ni Yasmin sa India. Noong panahon ng pandemic, Kuya Bono, ay isa si Yasmin sa mga nasawi dahil sa COVID-19 at kinikilabutan ako sa kwento ni Cyril na kapatid niya. Tabi-tabi lang daw na sinunog ang mga bangkay ng mga nasawi at kabilang doon ang kaibigan namin, si Yasmin. Hindi namin napigilan ni Kyla ang umiyak ng magkayakap habang nagkukwento si Cyril sa nangyari kay Yasmin sa India. Bumalik sa alaala namin ang masayang kabataan namin noong magkakasama pa kami bilang Sky. Nito lang June 1, 2024 ay nagtapos na sa senior high school si Skylove with highest honor. At siyang nagbigay ng speech sa kanyang graduating class. At ang speech na yon, pati ang nag-deliver ng speech na yon ay sobrang nagpaiyak sa akin, lalo na kay Kyla. Si Skylove or Sky, ang anak ni Yasmin at Harvey. Dati nang alam ni Harvey na anak niya si Sky pero parang hindi siya interesado. Si Yasmin pa noon ang nagpangalan ng Skylove kay Sky. Yun na ang nakalagay sa birth certificate nito noon at syempre, alam namin na galing sa mga pangalan naming 3 ang Sky at yung Love naman ay galing sa mga pangalan ni na Tito Louie at Tita Venus. Pinag-combine lang kaya naging Love. Sila ay mga magulang ni Yasmin, lolo at lola ni Sky. Grabe ang iyak ko habang pinapanood ko at pinapakinggan ang speech ni Sky. Kapag titingin naman ako kay Kyla na nasa upuan ng mga parents ng graduates ay panay din ang punas niya sa luha niya, namumula ang ilong sa kakaiyak. Sobra ang pasasalamat ni Sky kay Kyla. Actually, pati rin sa amin na tito at tita niya at mga pinsan daw niya, mga anak ko. She is a gift from God, Kuya Bono. A blessing to our family. Hindi lang napakaganda kundi napakabait pa, masipag mag-aral, matalino at matinong bata. She's 18 now pero hindi pa nagkaka-boyfriend ni minsan, pero inassure niya sa amin na babaeng babae siya, hindi kagaya ng mama niya. Sabi lang niya sa amin at nasabi rin niya sa speech niya na wala siyang totoong kadugo sa paligid niya at ang mga nagmahal at nag-aruga sa kanya ay hindi niya kadugo kaya
Hindi niya gugustuhin ang maging pasanin at sakit ng ulo sa amin, lalo na kina Kyla. Kailangan daw niyang maging successful so that someday ay masuklian niya lahat ng naibigay namin sa kanya. Napakaganda ng relationship ni Sky sa mga anak ko, Kuya Bono. Talagang pinsang buo ang turingan nila. Siya ang ate na ginagalang at nirerespeto ng mga anak ko. Kaya naman kay Yasmin, nasaan ka man ngayon? Alam kong proud na proud ka sa anak mo. She's the Sky na alam naming matagal na magliliwanag sa buhay namin. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin ang kwento naming ito. Umaasa at nagpapasalamat, Sheena. Hindi na ako mag-extra tungkol sa kwento na ito sabagat nag-extra na ako nung una akong nabasa. Anyway, kung nakikinig ka, Sheena, maraming salamat, and I do hope na makuha mo yung target mong nakinig na bagay na ikinas-disappoint mo dun sa pagkakalagay ng kwento mo sa SIT, sa playlist approach sana. And sa panghuling shoutout natin, Angela Ligaya of Saudi Arabia, May Tala, Jovina de la Cruz Nelmida, Bernard Greyo Daniel, Elvira Roque, J.R. Serrano of Santa Maria Isabela, ganoon din kay Papa Bear, Jenny Navarro of Taiwan, Leia Blanca Adaroni, Adora Carino, Roslyn 9787, Evangeline Matias of Taiwan. Ganoon din kay Nancy Aspiras, Lynn Tolosa ng Hong Kong from Masingal, Ilocos Sur. Sheila Valencia of Singapore, Raquel Adarmi of Dubai, Negrita Kulaija of Hong Kong. Ganoon din kay Jeng Panela of The Mom KSA, Elizabeth Lagunday, Roldan Balagudan o Balagulan of Cabagan, Isabela. Ganoon din kay Hades TV, Rain Kurt of Europe, Luz Ralieca of Canada, Chris of Amman, Jordan, Probinsyanong Single sa Taiwan, shoutout to you, Rochelle Portales Cabato, Zon Jacoba, Mazel 28, Jovi Bayudang, Geraldine Moral, John de la Cruz from mainland China, Demetria Valdez, Ray Malince Baluca, Caroline Agangan. Pasensya na mga kahugot kung binibilisan natin sapagat madami pa. Shoutout din kina Regina Corpus, Lovelea Mendoza of Malaysia, Joanny Solano, Neil Ramdel, Brenda Ariola of Hong Kong, Neil Rever Malana, Jo Marili Cayo, Yam Sokram, Irish Pauline of The Mom KSA, Donalyn Mendoza, Pretty Angel, shoutout to you. Ganun din kay Jovi Domrigue of Jordan, Chan Casio, shoutout to you. Nance Sayan of UAE, RRJ Fosky, shoutout to you. Ganun din kay Arlene Aldoz of Malaysia, Ana Dianyo, Golden Heart Blessing of Hong Kong, Leslie Tuliao. Ganun din kay Flor Joseph, Angela of Japan from Enrile, Cagayan, Rachel, Mylene Bergonia Batuela of Hong Kong, ganun din kay Annie Rivera, Jerlyn Bentillo of Bahrain, Marjorie Mortela, Ernesto Mariano, ganun din kay Elsie Birakit, Arman Sawit of San Antonio, Rojas Isabela, Thea Anastasio, Ann Vlog, Avon Chrysler Datul, Zaid Vlog, Joel Domingo of South Korea, Honey B. Kamit of Heavy China. Shoutout daw sa kanyang pamilya. So yung mga kahugot, and maraming salamat sa nakinig muli sa kwento ni Sheena. At ang tabayaran ng susunod nating kwento dito sa DKB, inaayos lang, naghihintay lang ng sagot sa ating mga tanong mula sa ating story sender. Hanggang sa muli mga kahugot, stay healthy, stay safe, and God bless us all.